Magandang araw po. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At meron na naman po tayong kwentong ibabahagi sa inyo. Ito po ay naganap sa totoong buhay. Ang kwentong ito ay ibinahagi ng isa sa ating mga tagapakinig. Ito po ay nangyari sa lalawigan ng Negros. Ito po ang kwento. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Jepoy at Tubong Bacolod ang aming pamilya. Parehas taga Negros ang aking mga magulang at dito na rin ako lumaki. Hindi na bago sa akin ang mga kwentong aswang na yun. Katunayan, habang lumalaki, ay yan ang laging panakot sa akin ng mga lolo't lola ko. Hanggang sa nakasanayan ko na lamang. Pero hanggang sa makarating na ako sa kolehiyo, ay ni minsan, hindi pa ako nakakakita ng aswang. Kaya habang nagbibinata, ay hindi na ako nakakaramdam ng takot sa mga ganyang bagay. Para sa akin, siguro ay panakot na lamang to sa mga bata para matulog ng tanghali at matulog rin ng maaga. Nung nasa kolehiyo na ako, sinuwerte naman akong makapag-aral sa isa sa mga prestihiyosong universidad sa Pilipinas. At karamihan sa mga kaklase ko dun ay may mga sinasabi sa buhay. Nang minsang na-discuss ang mga bagay tungkol sa mga kababalagan, kagaya ng mga sa aswang, dun sa isa sa aming klase sa literature, ay parang nagtawanan yung iba kong mga kaklase. At isa ako sa mga nakitawa dun. Dahil sa panahong uso na yung mga cellphone, parang may naniniwala pa rin pala sa mga ganyang bagay. Nasa tingin ng karamihan sa klase namin ay pawang mga kwentong barbero na lamang. Ang negosyo ng aking nanay ay nagbabuy and sell ng mga daing, mga danggit, mga ganyang bagay ba. At yung tatay ko naman taga-drive ng mga pinagbilhan, taga-deliver, at siya rin ang nagbabantay sa isa naming pwesto sa labas ng Bacolod. Minsan may pipick upin kaming mga dried fish sa pier at nagpasama sa akin yung tatay ko para may kasama siyang tagabuhat. Pagkakuha namin sa pier, ay hindi pa kami kaagad-agad umuwi. Meron pa kaming pinuntahan na medyo malayo sa amin. Nung tinanong ko yung tatay ko, ay may dadaanan lang daw kaming kaibigan niya. Kaya naisip ko, baka sa manok to. Ang tatay ko kasi ay mahilig din magsabong. At kadalasan yung mga kaibigan niya sa amin ay pawang mga mananabong. Pasado 12:00 na nung pumunta kami sa medyo bukid na lugar. Alam ko yung lugar na yun, pero yung partikular na baryo na pinuntahan namin ay hindi ako pamilyar. Maayos naman yung kalsada, ngunit bukid na bukid yung lugar. May mga naglalakihang puno ng niyog at malawak na palayan. Masarap magbiyahe dito. Ang sarap ng hangin. Lalo pat pag magdadrive ang tatay ko mabilis. Nagsasounds lang ako nun sa aking MP3 habang ini-enjoy yung biyahe.
nang makakita ako ng parang matandang babae sa tabing kalsada. Malayo pa lamang, nakita ko na to. At nakatayo lamang ito sa tabi ng kalsada. Medyo hukot na yung matandang babae. Marahil ay sa katandaan. At nakasuot ito ng puting damit na medyo naninilaw-nilaw na. Siguro dahil ay sa kalumaan na rin. Medyo mahaba ang buhok nito, na medyo naghahalo na ang kulay puti at kulay abo. Mabilis pa din ang paandar ng tatay ko, kaya medyo tinitingnan ko ang daanan at yung matandang babae. At panakanakay, tumitingin ako sa tatay ko para masiguradong tansyado niya din yung bilis. Hindi pa rin nagbabago ang bilis ng dala naming pick-up. Wala kaming ibang kasalubong na sasakyan at wala din kasabay. Kaya kalmado lang ako sa front seat ng sasakyan. Nang papalapit na kami, ay nakatayo lang din ang matandang babae sa kung saan siya nakapwesto kanina. Kaya hindi pa din nagbabago ang bilis ng aming sasakyan. Nang biglang tumawid ang matandang babae at eksakto sa pagdaan namin. Kaya nagulat ako sa ikinilos ng matandang babae dahil masasapul ang matanda ng aming sasakyan. Kaya napakapit ako sa braso ng tatay ko na parang pipigilan ko. Kaya napamura yung tatay ko. Oh, bakit? Maaksidente tayo sa ginagawa mo eh. Buti na lang wala tayong kasalubong. Buti walang ibang tao dito. Sagot ng tatay ko. Hindi mo ba nakita pa? Yung tumawid. Yung matanda babae. Sagot ko. Anong tatawid? Kita mo, kanina pa tayong walang kasalubong. Walang ibang tao dito. Tayo lang. Saka walang nakatira sa parte na to. Sagot pa ng tatay ko. Hindi pa. Meron talaga. May tumawid. Pagpupumilit ko pa. Kaka-cellphone mo yan eh. At kakalaro ng PlayStation. Yan, kung ano na nakikita mo. Sagot sa akin ng tatay ko. Kaya tumahimik na lamang ako at hindi ko malaman kung ano yung nangyari. Pero kitang-kita ko ang matandang babae na tumawid at pakiwari ko ay nasalpok yun ng aming dalang pick-up. Nakarating kami sa kaibigan ng tatay ko. Nabalisa ako at hindi mapakali dahil sa aking nakita. Pagkadating doon, ay kaagad kong tiningnan yung harapan ng pick-up. Tiningnan ko kung may gasgas o ano paman. Yung pick-up namin na yun ay may bulbar sa harapan. At sinigurado ko kahit papano kung may gasgas ba yun o wala. Dahil kahit papano ay magkakaroon yun ng mantsa kung sakali. Pagkatingin ko, ay malinis naman ito. Walang galos. At sa buong sandaling naroroon kami sa bahay ng kaibigan ng tatay ko, ay iyon lamang ang tiningnan ko. Pagkabalik namin, ay napansin yun ng tatay ko. O ano, may isagi ba? O, nasagi ba tayo? Wala naman, di ba? Malinis naman yung harapan eh. Sabi pa ng tatay ko. Kaya tumango na lamang ako. Ngunit iniisip ko ba din yung nakita ko na yun? Kaya pilit ko na lamang yung binaliwala. Kaya muli ay nagpatugtog na lamang ako at nakinig sa aking MP3.
Ngunit habang binapagtas namin ang daan pabalik, ay inaabangan ko yung lugar kung saan ko namataan yung matandang babae. Malayo pa lamang ay tinatandaan ko ng mga dinaanan namin. At noong mga sandaling yun, ay maghahapon na. Nang mapansin kong pamilyar na ang mga susunod na tinatahak naming daan. Parang ito na yung lugar na kung saan ko nakita yung matanda kanina. Kaya muli ay pinagala ko ang aking paningin sa paligid habang nasa loob ng sasakyan. Habang binabagtas namin yung daan ay wala akong ibang nakikitang tao maliban sa amin. O kahit hayop man lamang sa naturang lugar. Mabilis pa din ang andar namin. Wala akong nakikitang matanda na nasa gilid ng kalsada. Kaya medyo tumingin pa ako sa gilid ng kalsada upang makita na wala talagang tao. Nang sa bandang dulo ng kalsada ay muli kong nakita ang matandang babae. At sa pagkakataong ito ay nakatingin din ito sa akin na tila'y inaabangan ang pagdaan namin. Nanlilisik ang mga mata nito nang bigla itong magpakita ng pangil. Kaya bigla akong napaatras. Nang maya-maya pa ay may narinig ako. Gising! Yempoy! Gising! Uy, gising ka! Nananaginip ka! Sabi sa akin ni tatay. Doon ko napagtanto na nakaidli pala ako. At yung matandang babae na naglabas ng pangil ay sa panaginip lang. Oh, ayos ka lang ba dyan? Sabi ng tatay ko. Kanina ka pa medyo kakaiba ang kinikilos, ha? Sabi pa ng tatay ko. Pa, nakita ko ulit yung matanda. Sabi ko. Paano mo makikita, nakatulog ka nung pauwi tayo. Sugot naman ng tatay ko. Baka napanaginipan mo. Sabi pa ni tatay. Kaya napaisip na naman ako. Siya yung matanda. Siya yung nakita ko kanina. Siya yung natamaan ng sasakyan. At siya rin yung napanaginipan ko na yun. Pagka-uwi sa bahay, ay medyo balisa ako. At hindi ako makatulog kakaisip dun. Kaya napabili ako ng 2 Red Horse pampatulog. Dahil hindi talaga ako mapakali nung gabi na yun. Nakatulog naman ako ng maayos. At wala akong napanaginipang hindi maganda. Kinabukasan, ay nawaglit na kaagad yun sa aking isipan nang magising ako ng medyo tanghali na. Dahil papasok pa pala ako sa eskwela. Pagkatapos ng aming klase, medyo maaga pa nun. Kaya naisipan ko munang dumaan ng mall para may bilhin at kumain na rin. Kaya medyo magagabi na nung ako ay lumabas ng mall. Pagkalabas ko, nag-aabang na ako ng masasakyan pa uwi. At naglakad-lakad ako. Nang sa kabilang lane, may nakita akong matanda. Medyo nakayuko ito. At halos puti na ang kanyang buhok. At ang suot niyang damit parang pamilyar. Yung puting bestida na manilaw-nilaw na sa kalumaan.
at pinagmamasdan ko lamang ito maglakad. Halos magkakasalubong na kami nang biglang nagtaasan ang mga balahibo ko sa katawan. Napayo ko agad ako bigla at sobrang tindi ng kabog ng aking dibdib. Siya yung matanda na nakita ko kahapon. Iniwas ko ang aking mukha palayo sa kanyang direksyon. Ngunit parang gusto kong tingnan yung matanda. Kaya medyo tumingin ako ng pailalim at pinapakiramdaman ko kung malapit ko na ba siyang makasalubong. Pailalim kong tinitingnan ang mga paa ng aking makakasalubong. Ngunit ang tindi na ng kaba ng aking dibdib. Pakiramdam ko ay may nakatingin sa akin mula sa malayo, na parang may nagmamatsyag sa aking bawat galaw. Nang sa hindi kalayuan, ay nakatanaw ako ng nakatsinelas lamang at kita ko ang paa nito na parang pagmamay-ari ng isang may edad na. Kaya lalong lumakas ang kaba ng aking dibdib. Kaya hihinto na sana ako sa aking paglalakad. Kaya lamang, may mga kasabay din ako naglalakad, kaya hindi ko alam kung anong gagawin ko. Kaya pinilit ko na lamang yumuko. Ngunit hindi ko talaga matiis na hindi ko tingnan. Kaya sa isip-isip ko ay titingnan ko yung matanda ng isang beses pa. Ngunit parang hindi ko kaya. Parang nadadaig ako ng takot. Kaya yumuko na lamang ako at nagmadaling maglakad. At nung makakita ako ng pwedeng sakyan, ay kaagad-agad ay sumakay na ako pa uwi. Pagka-uwi ko ay hindi ako mapakali. Ngunit wala akong pinagsabihan sa mga magulang ko. Ngunit para akong mababaliw kung wala akong mapagsasabihan. Kaya ang tangi ko lang pinagsabihan ay yung kapatid kong babae na mas bata sa akin. Ikinuwento ko yung nakita ko mula dun sa sasakyan hanggang sa nakita ko kanina. Hindi ko alam kung maniniwala sa akin yung kapatid kong babae, pero hindi ko na alintana yun. Ang importante ay may mapagsabihan ako. Nung gabi na yun ay hirap na hirap akong makatulog. Hindi ako mapakali. Pagulong-gulong lang ako sa aking higaan. At natagpuan ko na lamang ang sarili ko na naglalakad sa isang bukid. Yung mismong lugar na yun ay kung saan kami nagpunta ng tatay ko. Pero sa pagkakataong ito ay ako lamang mag-isa. Ako lang mag-isa ang naglalakad at nasa gitna ako ng bukid. Nang maya-maya pa ay biglang humangin ng malakas. Kitang-kita ko ang paghapay ng mga palay sa tindi ng hangin. Kaya tumakbo ako. Tumakbo ako ng tumakbo. Todo takbo ang ginagawa ko. Nang mapansin kong nananatili akong nasa gitna ng palayan. Parang hindi ako nakakalayo mula kung nasaan ako kanina. Kaya tumakbo muli ako. Nang mapansin kong may humahabol sa akin. Pagkalingon ko, ay nakita ko yung matandang babae. Nanlilisik ang mga mata nito at nakatingin lamang sa akin. Kaya pinilit ko pa ding tumakbo
Halos hinahabol ko na ang hininga ko sa sobrang hingal. Hanggang sa mapaluhod na lamang ako sa pilapil sa sobrang pagod. Nanginginig ako sa takot. Nang bigla na lamang may tumawag sa akin. Jepoy! Jepoy! Pagkatingin ko, ay isang matandang lalaki. Isang matandang lalaki ang kumakausap sa akin. Maya-maya pa ay narinig ko na ang boses ng nanay at tatay ko. Bigla akong napabalikwas. Pagkamulat ko ay napapaligiran na ako ng mga tao. Andun ang aking mga magulang at ang kapatid ko. At iyong matanda na nakita ko kanina. Umanahan ka lang, anak. At ginagamot ka, sabi ng nanay ko. At sa puntong yun ay parang nawala ang aking pagkabalisa. At yung bigat na nararamdaman ko ay unti-unting nawala. Nagpatuloy sa ginagawang ritual ang manggagamot at nananatili akong nakahiga. Hanggang sa makatulog muli ako. Pagkagising ko kinabukasan, ay maayos na ang aking pakiramdam. Ngunit naroroon pa din ang manggagamot at ang aking nanay. Kamusta na ang pakiramdam mo, iho? Tanong sa akin ng matandang lalaki na maraming suot na medalyon. Medyo maayos naman na po, ang sabi ko. Wala ka naman bang nararamdamang pagkabalisa o yung hindi ka mapakali? Tanong pa sa akin ng matandang lalaki. Wala na po. Parang maayos na po. Ang sagot ko naman na kumpara kagabi ay talaga namang gumaan na ang pakiramdam ko ngayon. At tumingin ng matandang lalaki sa aking nanay. Nagwawala ka kasi kagabi, anak. Hindi namin alam kung ano yung nangyayari sa'yo. May mga sinasabi kang hindi namin naiintindihan, sabi ng nanay ko. At may isinumbong ang kapatid mo sa amin na may nakita ka daw na matandang babae na parang sinusundan ka, sabi pa ng nanay ko. Ako naman ay gulat na gulat sa mga sinabi ng aking ina. Hindi ko alam na nananaginip pala ako ng mga sandaling yun. Maya-maya pa ay may ibinigay sa akin ang manggagamot. Para itong langis. At meron pang isang nakabalot pa sa isang tela na nakalagay sa pardible. Lagi ko daw yung bibit-bitin. Panguntra ko daw sa mga ganong klaseng nilalang. Ayon sa manggagamot, nakita ko daw ang aswang ng hindi inaasahan. At dahil dun ay sinundan daw ako nito. Yung binigay sa akin ay magsisilbing pangontra ko sa kanila. Simula nun, ay lagi ko nang daladala ang ibinigay na pangontra sa akin ng manggagamot. At hindi na ako nakaramdam o nabagabag ng aswang na hindi ko sinasadyang makita. Kaya kung makikita mo ang aking bag ngayon, bukod sa wallet at cellphone, ay daladala ko palagi ang pambihirang langis na yun at yung tela na may laman na nasa partible. Napakahiwaga ng ating mundong ginagalawan. Napakaraming bagay ang mahirap ipaliwanag, pero nagaganap. Hanggang dito na lamang po. Salamat po sa pakikinig. Magandang araw po.
Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating mga subscribers, mga listeners, at mga silent listeners po natin. Maraming salamat po. Ganun din po sa ating mga OFW listeners mula po sa iba't ibang bahagi po ng mundo. Maraming salamat. Ganun din po sa mga silent listeners po natin at sa mga listeners po natin mula po sa iba't ibang kapuluan po ng Pilipinas. Maraming salamat po. Sa mga nagpapadala po ng kwento, sobrang salamat po. Sobrang laking pasasalamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Helen Casamayor. Ma'am, maraming salamat po. Isa po sa masugid natin tagapakinig po mula pa po nung nasa Saudi pa po siya. Maraming salamat po, Ma'am Helen Casamayor. Isa po sa ating mga silent listeners. Sobrang salamat po. Sana po, ingat po kayo dyan palagi. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Marlon ng Di Masalang. Boss, shoutout po. Maraming salamat po sa pakikinig. At nais ko rin pong i-shout out si Ma'am Dalisay Concepcion. Maraming salamat po sa pakikinig. Shoutout po sa inyo, ma'am. Shoutout din po kay Sir Myong. Boss, maraming salamat sa pagbisita sa ating channel. Maraming salamat. Kay Sir Myong Herminio Viterbo, shoutout po sa iyo. Ingat po palagi. And also, belated happy birthday po kay Ma'am Annie Apruebo. Belated happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Nais ko lamang pong i-shout out si Ma'am Mary Asilar dyan po sa may UK. Shoutout din po kay Ma'am Annie Apruebo, kay Ma'am Annie Viloria, at kay Boss Baby Langka. Shoutout po. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Janet Verga dyan po sa may Qatar. Shoutout po. Kay Ma'am Liza Arcega. Shoutout po. Shoutout din po sa Manhattan Hamburger dyan po sa may Bukandala 3, Imus Cavite. Shoutout po sa inyo. Ganun din po kay Boss Fernando Marcos. Shoutout po. Shoutout din po kay Ma'am Christy Harm dyan po sa may Hamburg, Germany. Shoutout po. Ganun din po kay Tata Estong Nestor Bauyon dyan po sa may London, England. Shoutout po. Kay Boss Jing Fensalida, isa po sa ating mga silent listeners. Maraming salamat po. At kay Boss Bobby Gonzales at sa Gonzales family. Shoutout po. Maraming salamat po, boss. Ganun din po kay Boss Camelo Aroy. Shoutout po. Kay Boss Malvin Esquera. Boss, shoutout po. Kay Boss Miguel Doris Kibel. Shoutout po. Kay Ma'am Imelda Pascua. Kay Ma'am Elizabeth Arnaiz. Shoutout po. Kay Ma'am Rosie De Mesa. Shoutout po. Kay Boss Haz dyan po sa may Saudi. Shoutout po. Salamat din po kay Boss BK. Salamat sa milk tea. Shoutout sa iyo. At salamat sa suporta. Shoutout po. Salamat din po kay Ma'am Eileen Rodriguez. Shoutout po, ma'am, sa mga suggestion. Maraming salamat po. At sa mga hindi ko po nabanggit, pasensya po muna. Pero sa next time po, i-shoutout po natin yan. Maraming salamat po.